Ibabad ang ating pechay Tagalog sa tubig na may 1 kutsarang asin sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, hugasan muli sa malinis na tubig ng 2 beses at i-drain para mawala ang excess water. Ang ating pusit, tanggalin itong plastic at saka itong anong tawag dyan. Yan. At tapos, hugasan mabuti din at saka i-drain din para mawala ang excess water. Magpakulo ng tubig, lagyan natin ng konting suka, laurel, at ilang slices na luya. Pakuluin hanggang 2 o 3 minuto. Pagkatapos, patayin ang apoy, ilagay ang pusit. Halu-haluin lang para maalis ang lansa. Pagkatapos, i-drain. Patiktikin mabuti. Itapon ang pinagpakuluan. Painitin ang kawali. Lagyan ng oil. Lagay ang bawang, sibuyas, kamatis. Gisahin mabuti. Pagkatapos, ilagay uli ang ating pusit. Kasama na ang laurel at yung luya na ginamit sa pagpapakulo. Haluin. Malakas ang apoy para sandali lang natin lulutuin ang pusit. Lagyan ng paminta, konting patis, konting suka, about a tablespoon lang. Pakuluan lang natin hanggang maluto ang suka. Pagkatapos, kung naglalagay kayo ng pampalasa tulad ng betchin, pwede naman para sumarap o kaya ay magic sarap. Pagkatapos, timplahan lang natin ng konting sesame oil. Nakakadagdag to ng lasa na may kakaibang lasa na masarap. Luto na ang ating adobong pusit. Ngayon, ang twist dito ay ang ating pechay Tagalog. Sasamahan natin siya ng gulay. Isalin muna natin ang ating adobong pusit sa isang lalagyan. Nagtira lang ako ng konting sabaw sa kawali kung saan doon natin iluluto ang ating pechay Tagalog. Haluin hanggang maluto ang ating pechay. Itong sistema na to ay para lang hindi ma-overcook yung ating pusit. Nasa sa inyo na lang kung gusto nyong hiwa-hiwain ang gulay ng maliliit o gantong buo na lang. Ganyan, luto na ang ating gulay na pechay Tagalog. Patayin natin ng apoy at saka i-mix natin uli yung pusit. Halu-haluin lang at luto na ang ating adobong pusit na may kasamang gulay na pechay.